Opo, pinakamamahal na Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo sa bawat bagay na aming pagsamba sa araw na linggo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo, sa nag-MC, nagpabit ng Joyful Solemn, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na dama namin ay matamis sa presensya, sa mga awit, mahal na pinagpala mo, ang kalang mga tinig, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Tunay na napakasarap madama ay matamis sa presensya sa mga patutuan ng mga kapatiran na pinagpala mo iba't ibang klaseng mga himala, iba't ibang klaseng pag-iingat, kagalingan ng karamdaman. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng kapwa at nandog sa matatapat na mga kapatiran na sumusunod sa mga utos, mahal na Panginoon. Salamat po na marami, mahal na Panginoon, sa mga pagpapala namin na natanggap at matatanggap pa, mahal na Panginoon. At sa pangkalahatang panalangin po, aming beloved parents in the Lord, mahal na Panginoon, tulungan mo po ako, wala po akong magagawa kung sino ang aking mahal na Panginoon. Habagan mo po ako, gabayan mo po ako, mahal na Panginoon. Ilagay mo sa aking labi, mahal na Panginoon, ang aking mga sasabihin, mahal na Panginoon, sa aking bibig, mahal na Panginoon. Ang bawat mga pangungusap na nagmumula sa Biblia, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong abang lingkod sa pangkalahat ng panalangin. Aming beloved parents in the Lord. Father, there is Jesus, I beseech you, Lord God, I bless your word. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. I need more anointing and power, there is Jesus. Bless me, Lord God. I cannot do it without the Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless your word, Father of Jesus. Use me, Lord, to deliver your gospel to the fervent prayer of beloved pastor. Thou in humbly be interested sa kumayon kas outrumas. Bless thy word in Jesus' name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Everybody say amen. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved viewers. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, sa nandito sa ating banal na gawain, sa lahat po ng ating mga viewers, hallelujah, sa buong mundo, hallelujah. Talagang napakasarap pag-usapan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya dyan sa ating mga sabay-sabay na mga outreach station, church anniversary, ngayong linggo, crusade, kasama na talaga yung pagpapasalamat. Crusade dahil naglilikitas tayo ng mga kaluluwa. Kaya dumadalo yung mga baguhan. Yun ang ating isa sa nagiging mahalagang layunin. Yung ating pagliligtas sa mga kaluluwa. Sabi nga, go ye into the whole world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Kaya yung mga naliligtas, yun yung mga dinadala ng mga Panginoon sa ating mga crusade. At yung ating nagiging pagpapasalamat sa mga Panginoon, yung ating sinasabi nga na Church Anniversary Crusade, ito po ay kasama na talaga yung pagpapasalamat natin sa mga Panginoon. Kaya hindi lamang pagpapalang espiritual, kasama na po yung pagpapalang pisikal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, tayo na nakatanggap ng mabuting bagay sa Diyos, ibabahagi natin ng libre. Amen. Yan po yung isa sa pag-share ng gospel. Yung nag-iimbita tayo ng mga baguhan, may mga sakit, may mga sinasabi natin problema, hindi naman maiwasan yan. Dahil sa sanlibutan, talagang ang tao ay punong-puno na ng problema. Sobra-sobra na sa kanilang taas yung problema nila. At yung mga karamdaman, ayan, iba-ibang klase ng karamdaman ang nararanasan ng tao.
Kaya yung ating ginagawa, hindi lamang sa ating mga outreach station, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad, sa ibayong dagat, sa main church. Sa main church nga, 3 beses tayo nagse-celebrate ng ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Church anniversary, yun po ay month of February, na kung saan, katulad nung last month, February 15, tayo po yung nakapag-celebrate na ng 51-year church anniversary. 51 years na ang ating banal na gawain. Yun ay isang matagumpay na church anniversary na ginanap natin sa Marikina. Dahil ang mga nakadalo doon ay mga baguhan, nakapag-baptize doon ng 198 souls. Almost 200. May mga humabol pa, hindi pa nga nalista yung iba. Tapos every June, yung birthday ng ating beloved honorable pastor, man of God. Hindi natin makakalimutan yan. Every June, birthday ng ating beloved honorable pastor. Kasama po ang birthday ng ating beloved minister, Wildy James Jr. At yung mga pastor, pareho sila ng June 28. At pagka July naman, atin sineselebrate din yung birthday ng ating beloved assistant pastor, Mama Dear Lina Umon Almeda. At pag every October, yan, nagkakaroon tayo ng malaking gawain din dahil yung Talipaw Peace Mission, yun ay di natin makakalimutan yan. Kaya sa bawat isang taon, sa main church, merong 4 na selebrasyon. Yung February, June, tsaka October, at yung birthday ng ating beloved assistant pastor, Mama Dear Lina Umon Almeda. At ang bumuni nagpapabot ng pagbati sa kanila, at yung beloved honorable pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, and the prophet of the loving God, at yung beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Umon Almeda, in heaven, purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sila ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Kaya pati sa mga beloved Almeda family, sa lahat po ng pamilya ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, sa mga apo, mga great-grandchildren, at pati na po doon sa ating mga beloved ministers, na talagang sabi nga busy from January to December. Wala nang pinapalampas sa mga beloved Almeda children, Almeda family, lahat talagang pinupuntahan nila yung ating mga nagiging celebration ngayon from January to December. Kaya iisipin mo 12 months wala silang pahinga, iba-ibang mga lugar ang pinupuntahan dito sa Pilipinas at pati sa ibayong dagat. Kaya kung tayo sa mga kapatiran, dapat nagiging busy tayo sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil lahat ng ating mga ginagawa, hindi mawawala ng kabuluhan. Amen! Lalo na ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos. At tulad nga dyan, nakita ko sa mga outreach station natin, sa Balanga, 9 years yung atin ang gawain doon sa Dinalupihan, Balanga, Bataan. Yung gawain doon, nilagay nila sa Dinalupihan, 9 years na. Pero alam ko, yung Balanga, Bataan, kasi naumpisahan yon, siguro mga 33 years o 34 years na. Dahil pagkatapos ng naging crusade sa Maribeles, Bataan, kasi ako yung naatasan doon na nag-asikaso ng panahon na yan, na talagang panahon ng bagyo. Talagang malakas ang ulan, malakas ang bagyo, kasamang hangin. Kaya yung celebration na yon, talagang tuloy-tuloy.
At ngayon, dyan sa Dinalupihan, 9 years na. At nakita ko din yung ating San Carlos, Pangasinan, na isa rin po ako sa naatasan doon na nag-asikaso. Eh ngayon, 40 years na. 40 years na ating San Carlos South Street Station. Eh na-assign din ako ng Candelaria, Quezon. Na-assign din ako ng Candelaria, Quezon. Doon naman sa Candelaria, 42 years na. Kaya kung iisipin mo yung mga distansya, Balanga, Bataan, 33, tapos Dinalupian, 9 years, 33 plus 9, di 42, kasing edad niya nang gawain doon sa sa Candelaria, Quezon. Eh may nauna pa doon na mga outreach station na inasikaso namin. Yung mga panahon na talagang kasagsagan ng mga MPA. Nautusan ako natin, beloved parents in the Lord, sa lugar ng Chaong, ng Kabatang, na mga lugar na talagang, sabi nga buwis buhay. Yung mga panahon ng MPA, na talagang, sabi nga natin mapalad yung mga naabot ng salita ng Diyos. Amen! Siyempre, kung sa Quezon Province, nandun yung mga MPA, pati dito sa sa Bataan, nandyan yung mga MPA sa sa Balanga, sa Maribeles, yung iba-ibang bayan pa dyan ng Bataan. Yung mga lugar na talagang pinasok namin yan. Noong mga panahon na talagang kasagsagan ng mga NPA. Pero salamat sa mahal na Panginoon, ngayon, pinagpala na lahat dahil marami ng gawain, lumago na, nagbibilang na ng taon yung mga kapatiran sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Ang ibig kong palabasin, hindi tayo natakot. Umabante tayo ng umabante. Amen! Talagang kumilos tayo. Sabi nga ng ating mga pastor, huwag kayo matakot. Kasama natin ang Diyos. Amen! Huwag tayo magalinlangan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen! Kaya pag naiisip ko yung mga outreach station, kung iisipin ko nga talagang dito lang sa lugar natin sa Pangasinan, ang dami nating outreach station ang Pangasinan. Dito sa isa pa yung Baguio, nasa taas, tapos bumaba dito sa Kapatagan, sa Pangasinan, at dito sa La Union. Kami ng aking pamilya, nung nalipat kami, galing kami ng Alaminos, Pangasinan, napunta kami ng Abra. Napunta na kami ng Abra. Yung panahon na talagang nakalagay pa doon sa mga karatula doon. Hindi ko alam kung meron pa mga karatula ngayon doon na hindi pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng papasok yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Nakapost niyan dyan sa mga poste. Bawal. Kasi nga yung doktrina nila, yung hindi sila naniniwala sa Diyos. Andala natin yung salita ng Diyos. Ang tao pag naglingkod sa Diyos, magbabago. Amen! Ang tao naglingkod sa Diyos, babait siya. Amen! Magkaroon siya ng pag-ibig. Ang ating gawain dyan sa Abra, ayan, sa lugar ni Sweetheart. Talagang sabi nga si Sweetheart kasi taga Villa Viciosa, Abra. Napasok din namin doon sa lugar na yan, yung Lagangilang Abra, San Juan Abra, Bangged Abra, at iba-ibang lugar pa doon na nag-Bible study kami. Talagang pulubunduking lugar.
yung mga naisip ko nga, sabi ko, grabe talaga. Eh dito sa La Union, ilan dito sa La Union na atin ang napasok, kahabagan ng mahal na Panginoon. Nakapunta pa tayo ng Sigay. Sigay, Ilocos Sur. Bulubundukin din yan. Pagkatapos, nakapunta tayo ng San Gabriel, Santol. Dito sa atin sa La Union. Sa Luna. Yan, sa Darigayos, ilang beses tayo nakapagkrusada dyan. Yan sa Balawan, sa Bacnotan, hanggang sa San Juan, nakapag-asikaso tayo ng mga crusade dito sa Bangar. Talagang yung panahon na yon, hindi tayo nagpabaya. Ikinalat natin ang salita ng Diyos. Amen! Kaya nga pag naisip ko yung mga lugar na napuntahan ko, sabi ko kung wala ako sa mahal na Panginoon, hindi ko magagawa na puntahan yung mga lugar na wala kaming mga kamag-anak, wala kaming mga kakilala, wala pa kaming mga kaibigan, wala kaming mga mahal sa buhay. Imagine yung pupuntahan mo yung mga lugar na yon. Maliban kay Sweetheart, yung sa Abra, may mga loved ones siya doon. Sabi nga niya, may mga MPA din na mga loved ones siya. Pero hindi tayo galit sa kanila. Ang ating kinamumuhian, yung turo ng doktrina na walang Diyos. Kasi pag ikaw ay nadoktrina ng turo ng MPA, yung komunismo, ang turo nila walang Diyos. Sa atin, nabasa natin sa banal na kasulatan, merong Diyos. Amen! Siya ay Diyos na nagmamahal sa mga tao. Amen! Kaya, yan, sa panahon na nandiyan kami sa Pangasinan, talagang sabi nga, yung mga malalayong lugar na ng Pangasinan ang amin ang napuntahan. Sa Bulinaw, sa Agno, sa Sual, sa Alaminos, marami sa mga lugar ng Pangasinan, sa Bani. Kung man ako yung iniisip ko habang nanonood ako kanina ng mga gawain, sabi ko, grabe. Kung iisa-isain pala yung lugar na napuntahan namin, talagang, sabi nga natin, mahirap. Dahil pioneering Nag-umpisa kami magtanim. Tanim lang ng tanim. Linis. Siyempre, mga lugar na wala tayong kakilala, makikipagkaibigan kami. Talagang hanapin namin yung mga gustong maglingkod sa Diyos. Yun ang utos ng ating parents in the Lord. Talagang sabi nga habang pinapanood ko nga yung mga gawain, sabi ko, natutuwa ako. Dahil dito lang sa La Union, dito lang kami tumagal. Amen! 21 years na tayo dito sa La Union. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya kung yung kabutihan ng mahal na Panginoon, dito na nagsilaki yung aking mga anak. Dito na nakapagpamilya yung aking mga anak. Nagkaroon na ako ng mga apo. Nagkaroon na ako ng mga manugang, ng mga balae, ng pamilya dito sa lugar natin sa La Union. Kaya kung ang salita ng Diyos ay hindi totoo, na sinabi nga, yung natanggap nating libre, ibinabagi natin ng libre. Amen! Yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin libre, walang bayad, yan ang ating ibinabagi sa ating mga kababayan. Amen! To share the love of God, to share the Word of God, to share the blessing of dearest Jesus. Kaya ang ating mga pastor, tingnan nyo, ang ating church, 51 years na. O ang gawain natin kumalat sa buong Pilipinas hanggang sa ibayong dagat. Amen! Kung naging kasabayan lang natin yung INC, nako, sa tingin ko, talagang araw-araw siguro ang debate. Pero ang ating mga pastor, hindi nakikipagdebate.
Amen. Ang kanyang sinishare yung kabutihan ng Diyos. Kasi pag sa debate, ang pag-uusapan ng tao yung karunungan. Kung ilang taon siya nag-aral ng Biblia. Kung saan siya nakatapos ng pag-aaral sa Biblia. Kaya meron sila mga mga Bible school. Meron sila mga scholar. Meron sila mga eskwelahan. Pero sa atin, dito, sa church natin, ang sineshare natin yung miracles of miracles. Amen! Yung kapangyarihan ng Diyos kasi tayo ang nakaunawa. Yan sabi ng Mark 16, verse 15 to 18, go into the whole world and preach the gospel to every creature. Amen! And he that believeth and is baptized shall be saved. Yan ang ating ginawa. Hindi tayo nakipagdebate. Kaya ang ating gawain sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, amen, nanatili ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. There is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen! Yung kapangyarihan ng Diyos. Na ang mga may sakit, pinagaling naman ng Panginoon. Ang mga bulag, nakakita, mga pilay, nakalakad, kitungin, nalinis. Mga bakla, nagbago, mga tomboy, nagbago. Mga magulong buhay, inayos ng Diyos. Amen! Yan ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang mga MPA dito nagbago. Amen! Pati nga mga Abu Sayyaf nagbago. Dito sa ating gawain. Amen! Dati nahirapan tayo mag-convert ng mga Muslim. Kasi iba rin yung paniniwala ng mga Muslim. Pero ngayon, ang dami na nating kapatid na nagpapatotoo, mga Muslim brethren, brothers and sisters. Amen! Yan ay mga talagang pinagpala ng Diyos. Sa atin, sabi ng ating parents na Lord, napakaraming mga bakla ang binago ng Diyos dito sa gawain natin. Napakaraming mga tomboy, binago ng Diyos. Amen! Yung kagalingan ng karamdaman, lahat na ng sakit, sasabihin na lang natin. Kasi ang salita ng Diyos ay para sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay para doon sa nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos. Amen! Dahil hindi mo may papangaral ang salita ng Diyos kung wala kang pagmamahal na galing sa Diyos. Amen! Ay ang ating mga pastor, grabe ang pag-ibig niya sa mga maglilingkod sa Diyos. Siyempre, tingnan nyo, sa atin ang gawain, na-train na lahat. Meron tayo mga cherubim choir. Meron tayo mga children's choir. Meron tayo mga young people, mga singles choir, youth choir, finest choir. Meron tayo mga adults choir. Amen! Meron na rin nga tayo mga martial choir. Amen! Meron na tayo mga humahayo na choir. Kaya kung ang pag-ibig ng mahal na Panginoon wala sa atin, wala tayong pag-uusapan. Pero ang pag-ibig ng Diyos nasa atin, kaya ang ating pinag-uusapan, puro kabutihan ng Diyos. Amen! Puro pagmamahal ng Diyos, puro pagpapala ng Diyos. Kaya habang nanonood ako kanina sa mga live ng ating mga gawain, sabi ko, grabe, sinasariwa nila yung kabutihan ng Diyos. Dati MPA, kaaway ang mga military, mga army, mga pulis. Pero dito, sila ngayon yung mga magkakasama, Bible reader. Sila yung mga magkakasama ngayon ng mga elder. Sila yung magkakasama na naglalayan sa mga may sakit. Amen! Grabe, kaya pag nakita ko yung mga kapatiran na nagpapatotoo, sabi ko, kung hindi totoo ang Diyos, hindi kikilos, hindi magmamanifesto.
ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Bawat nakikinig ng salita ng Diyos, talaga nandyan yung mabuksan yung pangunawa mo eh. Ma-open yung yung kaalaman mo sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng spiritual knowledge, spiritual wisdom from above. Magkakaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapwa. Magkaroon ka ng spiritual love, agape love. Magkaroon ka ng pagmamahal dun sa mga taong wala ng pag-asa, matulungan mo. Amen! Grabe, kaya kung ang paglilingkod natin sa Diyos hindi totoo, walang magbabago dito. Amen! Pero ang paglilingkod natin sa Diyos ay totoo. Binago tayo naman ng Panginoon. Nagmanifesto ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Yun nandyan sa Acts 1:8. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of this world. Imagine pag nababasa mo yung salita ng Diyos sa Acts 1:8, magiging patotoo ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pakibasa muna natin yung Mark chapter 16 verse 15 to 18 at Acts 1:8, 2 Corinthians 5:17. Amen. Amen. Ito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaan kayo sa buong sanlibutan. Amen. At inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang matandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng bagong wika. 18. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisigaling. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, ganito po ang sinasabi. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Praise. Amen. Everybody say praise the Lord. Magiging saksi ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya sa ating gawain, bawat pamilya, yan, pinagpapala ng Diyos. Nagiging saksi sila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Dahil pag meron kang Espiritu ng Diyos, malalaman mo na ang Diyos ay kasama mo. Dahil lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen. Kaya kung ang mundong ito na ating ginagalawan ay talagang wawasakin, wala tayong magagawa. Kung ang daigdig na ito'y mawawasak dahil sa mga kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, dati nang nakalagay sa Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Amen! Kaya nga, ang salita ng Diyos ay para dun sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Kaya kung ang salita ng Diyos na uunawaan mo, hindi ka mag-aalala kung ano mangyayari sa sanlibutan. Hindi ka mag-aalala sa nangyayaring kaguluhan. Makakarinig ka nga ng alingaw-ngaw ng digmaan, kaliwat kanan. Digmaan sa iba't ibang bansa, digmaan sa iba't ibang lugar. Ano ba? Magkakaroon ng lindol, pagkawasak ng mga gusali,
Magkakaroon ng pagbaha, nangyayari. Magkakaroon ng taggutom. Magkakaroon ng kahirapan. Magkakaroon ng iba't ibang klaseng kalamidad. Sabi nga lalagaan ang sakit. Pumunta ka sa mga ospital. Lahat ng nando sa ospital may sakit. Lahat na ng klaseng sakit nandyan sa iba't ibang ospital. Pumunta ka sa kulungan. Iba't ibang klaseng gumagawa ng masama, nakukulong. Nandyan, nakakulong. Wala yatang mabuti na nakukulong. Wala Ang nakukulong, puro mga gumagawa ng masama. Yung mga may bisyo, anong kabarkada niya? May mga bisyo rin. Drug addict, ang magiging kabarkada niya, mga drug addict din, shabu addict. Yung mga sugarol, ang magiging kabarkada niya, mga sugarol din. Yung mga magnanakaw, magiging kabarkada niya, mga magnanakaw din. Yung mga magnanakaw, galit sa kapwa niya magnanakaw. Kasi dapat magkakaibigan sila The bird that same feather flock together. Yan ay nasa Biblia sa Biblia, ang mga magkakasama, yung mga kambing. Yung mga magkakasama, yung mga kambing, kahit isisilong na ng amo niya, aalisin sa ulan, galit yung kambing. Pero yung mga tupa, magkakasama rin yung mga tupa. Papatay na nga yung tupa Sa patayan, iiyak lang yun yung mga alaga natin, mga pinakain natin ngayon, magkatay ka ng manok, mag-iingay pa yung manok. Mag-iingay pa yung manok, kakatayin mo na yun. Yung manok na inahin, ano nun? Mag-iingay din. Kasi mangingitlog. Tingnan nyo sa dagat. Ang mga iba-ibang klaseng isda, magkakasama doon sa dagat. Pero hindi lahat ng nasa dagat na isda nakakain natin. Ewan ko kung nakakain yung isda na butete. Yung malaking isda, nakakain ba yun? Mga nagtitinda sa palengke? Yung butete. Hindi siguro nakakain yun Yung isda na piranha, makakain ba yun? Sino na nakakain ng isdang piranha? May nagtaas ng kamay. Nakakain ka na ng isdang piranha? Brother Jesse? Yung isdang piranha, hindi nakakain yun. Tao ang kakainin nun. Kaya huwag ka magtaas ng kamay. Yung piranha hindi nakakain. Kahit na isda yun. Yung piranha ang kinakain niya tao. Kaya hindi lahat ng nasa dagat nakakain yung mga isda. May mga lason. May mga hindi nakakain. Lahat ng tao ngayon, sa gutom. Sa gutom Yung iba nakikita ko sa gutom, alam niyo yung kinakain? Yung mga kuko. Kinakain na yung kuko. Sa gutom ng tao. Hindi na nininil cutter. Kinakain na yung kuko. Sabi ko, grabe naman ang gutom ng tao ngayon. Yung kuko, kakainin na. Buti yung manok, ang kinakain niya, palay. Yung manok, ang kinakain, mais. Pero yung nakita ko,
yung tao, kukunin yung kinakagat. Tumatawa ka, ha? Baka pati kuko mo, kinakain mo na rin. Hindi na nail cutter, eh. Sabi ko, grabe ng gutom. Baka sa sunod, hindi na kuko ang kakainin, mga daliri na sa gutom. Grabe. Sa kahirapan ng tao, mangyayari yan. Pero hindi pa yan wakas. Yan ay simula pa lang ng kahirapan. Baka sa susunod, mababalitaan natin pati mga putik. Iluluto na. Gagawin ng tinapay. Grabe na talagang hirap yan. Yung putik, gagawin ng tinapay. Bagay, meron tayo nababalitaan, yung mga bigas. Anong ginagawa ngayon sa bigas? Hinahaluan na nila ng plastic. Tignan nyo. Yung tubig, nahaluan na rin. Yung tubig na ininom natin, dati mineral water, ngayon criminal water na. Nahaluan na. Kaya mag-ingat. Hindi naman, sabi nga, pati nga mga soft drinks, mga soft drinks, ay grabe. Ang mahal ng soft drinks ngayon. Ang mahal na ng soft drinks. Pag marami ka na inom, libre sakit. Isipin mo, bumili ka ng soft drinks, libre ang sakit, babalik sa katawan mo. UTI. Yung ibang soft drinks, pinakita pa dun sa sana naman, kung ito'y totoo, yung Sting, yung soft drink ay Sting, tinitimpla na lang pala yan, nilalagyan ng food color. Ginagawa na lang, pa na yan, yung food coloring ang ginagawa. Naku, sabi ko, grabe. Ang pinagkukuhanan pa ng tubig, poso. Ay, grabe. Sige lang. Ano ba? Yung mga tubig ngayon, sasabihin natin malinis. Kumbinsido naman ako dyan. Kasi nare-refine. Pero yung tubig na ininom natin, alam nyo, pumunta kayo sa dagat, hindi maiinom yung tubig ng dagat. Maalat. Sino na nakainom ng tubig dagat? Wala pa. Pero darating isang araw, pati tubig dagat, iinumin natin. Baka isang araw, pakukuluin na lang natin yan. Bakit? Yung tubig sa dagat, pumunta kayo sa Pangasinan, ano nangyayari? Asin. Yung tubig sa dagat, nagiging asin dyan sa Pangasinan. Kasi maalat nga eh. Maalat yung tubig. Pero napoproseso na. Yung tubig dagat, ayan, nagiging asin na. Yan ay isa sa masasabi ko na dating isang araw, pati yung tubig dyan sa karagatan, sa uwaw ng tao, iinumin na niya. Iinumin niya yan. Dating isang araw yan, nawala na. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, lahat nga ginagawa na ng malapay na warning. Lahat ito'y paalaala na sa buong sanlibutan. Na kapag ang Diyos ay wala sa iyo, walang tutulong sa iyo. Walang Diyos na magbibigay sa iyo ng pagmamahal. Kaya pati mga leader ng reliyon, lahat ng klase ng reliyon, magkakaisa-isa lahat yan, hahanapin yung mga totoong naglilingkod sa Diyos. Bakit? Papatayin yung mga naglilingkod sa Diyos na totoo. Magkakasama-sama yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Bakit? Galit sila sa totoong Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen! Magsasama-sama yan. Kaya ang ating
ating paglilingkod sa Diyos, ang mga pagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Everybody say, praise the Lord! Kaya tingnan nyo, sa panahon ni Noah, mapunta naman tayo sa mga heroes of the Bible. Sa panahon ni Noah, ang naligtas yung pamilya niya. Kasi kinausap ng malapain si Noah na gumawa ng Ark of Noah, yung sasakyan pantubig. Ang mga inuusig, pamilya ni Noah, inuusig. Kasi bakit nga naman gumawa si Noah ng sasakyan pantubig sa bundok? Eh yung gumagawa ng sasakyan pantubig, yung malapit sa dagat, yung mga gumagawa ng bangka, gumagawa ng barko, malapit sa dagat yun, para madala sa tubig. Eh si Noah, gumawa ng Ark of Noah sa bundok ng sasakyan pantubig. Sinong katulong niya? Yung asawa niya, tsaka yung mga anak niya, tsaka yung mga manugang niya na mga babae. Anong tawag niya? Manugang ba yun? Mga asawa ng kanyang mga anak na lalaki. Yun ang naging katulong niya. 8 lang sila sa panahon na yun. Ang naligtas yung pamilya ni Noah. Kaya napakahalaga pala na ang bawat naglilingkod sa Diyos, sama-sama yung mga nagpapamilya. Amen! Sama-sama yung magpapamilya. Yan ang ating iisipin sa panahon ni Noah. Ang pamilya lang ni Noah ang naligtas. Ang napahamak, yung mga taga-usig. Kaya kahit saan tayo lugar pumunta, iisipin natin yan. Kung ang patungkol sa kaligtasan, yung pamilya ni Noah ang naligtas. Dahil sila ay sumunod sa Diyos, naglingkod sa Diyos, tumalima, ginawa yung inutos ng Diyos. Amen! Yan ay mababasa natin sa Genesis. Kaso kung babasahin natin, marami tayong mga babasahin dyan. Isang bagay lang masasabi ko, yung pamilya ni Noah sumunod sa utos ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Yan sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Amen! Kaya bawat pamilya natin ngayon, kumbinsihin natin na maglingkod na sa Diyos. Amen! Dahil ang babalikan ng Diyos yung mga nagpapaalaga sa kanilang kaligtasan. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yan ay isa sa bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos, si Noah. Sundan natin kay David. Si David, kinalaban niya si Goliath. Si Goliath, matangkad, mataas. Si David, maliit lang, minatamata lang ni Goliath. Kumbaga parang inismall masyado. Dahil matangkad nga si Goliath. Ngayon, yan ay simbolo rin. Si Goliath, kahit na maliit siya, hindi siya natakot sa malaking si Goliath. Kasi ang Diyos kasama ni David. Amen! Eh si Goliath, nagyabang. Mayabang nga eh. Kaya yung mga mayayabang, darating isang araw, ang kayabangan nyo magpapahamak sa inyo. Yan ay sa panahon ni Goliath at ni David. Bagay sa ating panahon, sabi nga, walang malaki na nakapupuwing. Maliit lang talaga yung nakakapuwing. Yung maliit lang na na bagay, pag tumama sa mata mo, napupuwing ka. Hindi yung malaki. Yan sabi ni David, ang labanan ito'y labanan ng Diyos at ng demonyo. Ibig sabihin, si Goliath, talagang sabi nga natin, kampo ni Satanas. Si David, lingkod ng Diyos. Amen! Kaya ang kaibahan natin ngayon na naglilingkod tayo sa Diyos, ang Diyos ay kasama natin. Amen! Ayan ay halimbawa mo sa panahon ni David tsaka ni Goliath. Sa iyong sarili yan. Dapat ang mga Kristiyano, hindi nanghihina, hindi nanlulupaypay.
Dahil kung maraming problema, maraming pagsubok, kasi tangkad ni Goliath, bagamat si David ay maliit, ang Diyos ni David ay totoo. Ganon din sa atin, ang Diyos natin ay totoo. Amen! Huwag natin tignan yung mga pagsubok, yung kahirapan, huwag natin tignan yung nangyayari sa sanlibutan. Talagang mangyayari naman yan. Dahil sinabi na ng mahal na Panginoon, wala pa tayo sa sanlibutan. Magaganap at magaganap ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ang makapagtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Matthew chapter 24, verse 13. Kaya ang paglilingkod natin sa Diyos, pagtitiis, anos, tika sa pulat tayo. Amen! Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa Diyos. Pero inuobliga ko kayo na maglingkod sa Diyos dahil ang Diyos ay totoo. Amen! Hindi ko kayo pinipilit na lagi kayong dumalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Hindi ko kayo pipilitin. Kaya nga sabi ng Biblia, work out your own salvation. Ipagtatrabaho mo talaga yung kaligtasan mo. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Amen! Hindi tayo maliligtas ng mga preacher. Hindi tayo maliligtas ng ordained preacher. Hindi tayo maliligtas ng ating mga co-choir member. Hindi tayo maliligtas ng mga nandito sa pulpito, ng ating mga elder. Ang aming ginagawa, nagbibigay lang kami ng payo na ang lahat ng anak ng Diyos ay magpakainit na maglingkod sa Diyos. Amen! Mahalin natin ang mahal na Panginoon. Kaya ngayong pangungusap ng mahal na pastor sa inyong abang lingkod, talagang ito'y tinatanim ko na ng gusto sa inyong puso't kaisipan. Dahil ako mismo, dyan mismo sa sa information, kasi meron kaming dyan yung tinutulugan dyan. Galing ako ng fasting sa Pampanga. Noong nag-fasting ako, siyempre nanghina yung katawan ko. Ngayon, nandyan ako sa higaan dyan. Imagine, dalawang batch ako na nag-fasting. Nung talaga magkukusada na tayo dyan sa Kabarwan. Isang fasting ko ay 18 days. Grabe, nanghina yung katawan ko, nanghina. Siyempre, mahina ang katawan. Kailangan kong makapag-relax. O di natutulog ako, nagpahinga. Tapos, nagpasing uli ako ng February 1 hanggang February 14. 14 days. Nagtataka ako, ba't parang sabi ko, hindi ako nakaramdam ng gutom. Kaya ko palang tiisin yun, no? Kung in-straight ko siguro ng 40 days, baka nakatapos ako ng 40 days. Kaso hindi nga nangyari. Dahil pagkatapos ko mag-fasting ng 14 days for the glory of God, yan, doon tayo sa Marikina ng February 15. O tapos umuwi na ako dito. Nagasikaso na tayo ng crusade. Nagasikaso na tayo ng ating mga pag-aasikaso ng gawain. Nandiyan ako sa kinausap ako ng mga pastor. Hindi ko alam kung naginip ako o vision. Dahil nakahiga ako. Andyan sa harap ko, nakatayo. Nagulat na lang ako nung nagsalita. Ang pangungusap ng ating parents in the Lord, totoo talaga. Sabi ng ating mga pastor, huwag magpabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala namang ibang tinutukoy. Huwag magpabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Ibig sabihin lahat tayo, mahal ng Diyos. Dahil ang ating mga pastor ang nangusap sa inyong abang lingkod. Kaya nung pagkatapos kong umikit, pagdilat ko, wala na yung kausap ko. Naku, kinilabutan ako, naligo ko ng pawis. Naka-aircon ako diyan, naka-aircon ako. Nagulat na lang ako nung pagka-pikit ko.
Pagdilat ng mata ko, wala na yung kaharap ko. Wala na ang mga pastor. Grabe oh. Kinilabutan ako, tapos naligo ako ng pawis. Sabi ko, grabe. Ang pag-uusap ng ating mga pastor, ito hindi lang para sa akin, para sa lahat ng anak ng Diyos na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Huwag tayong magpabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya kahit na ikaw ay baguhan, kahit na ikaw ay matagal na, ikaw ay ginagamit na ng mahal na Panginoon sa ating gawain, di magtanong din kayo sa mahal na Panginoon para kausapin din kayo ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, totoo ba yung sinasabi ng aming OP? Nakausap niya ang mahal na pastor? Di kayo mismo magtanong din sa mahal na Panginoon. Mga kapatiran nga nagpe-pray. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ako. Humingi pa ng backup prayer. Mahal na Panginoon, yung aking anak may sakit, pwede naman niyang i-enhance. Tatawag pa. Magpapabackup prayer pa. Mag-video call pa. Mag-uusap pa kami sa cellphone. O sige, lens mo yung anak mo. Lens mo. Ang layo-layo. Sabi ko, grabe. Anong pinapakita doon? Yung pananampalataya at pagpapaalaga ng prayer. Amen! Yung pananampalataya niya, kaya naman niyang i-enhance yung sarili niya, pero kailangan niya pa magpa-backup prayer. Ganun ang ating mga pastor. Kaya pagkakausap ka ng mga pastor, ano kagad ang sasabihin? Magsisi ka sa iyong kasalanan. Mangako ka na sumunod ka sa utos ng Diyos. Mangako ka na maglingkod sa Diyos. Mangako ka na magbigay ng ikapwatandog. Mangako ka na mamuhay na may kabanalan. Everybody say, praise the Lord! Mangako ka na pakainit na maglingkod sa Diyos. O tingnan nyo, yan ang laging sinasabi. Magpalaga tayo sa paglingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga, sabi ng mahal na Panginoon, sa atin na nandito, mapalad tayo. Dahil meron tayong Diyos na totoo. Everybody say, praise the Lord! Kaya kung pinag-usapan natin si Noah, si David, o tingnan nyo, pumunta naman tayo kay Samson at kay Delilah. Ano nangyari kay Samson? Nadaya. Si Samson, malakas. Sabi nila, ang sikreto ng lakas si Samson, yung nasa buhok niya. Yung panahon na yon. Ang ginamit ng demonyo, si Delilah, hindi niya kaisa na naglilingkod sa Diyos. Hindi niya kaisa na naniniwala sa Diyos. Iba yung Diyos ni Delilah. Iba yung Diyos sa pinaglilingkuran ni Delilah. Kaya dinaya. Maraming tao ngayon ang nagpapadaya. Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Amen! Pero yung ating mga mahal sa buhay, hindi naglilingkod sa Diyos, yan ang ginagamit ngayon, dinadaya ang ilan nating mga kapatiran. Ang sinasabi natin, ang Diyos natin ay Diyos sa mga buhay. Amen! Ang Diyos natin ay totoo. Amen! Ang Diyos natin mga pangyariang Diyos. Amen! Pero si Delilah, ginamit kay Samson. Anong ginawa? Binulag muna si Samson para wala siyang makita. Hindi niya makita yung kabutihan ng Diyos. Tapos, ginupitan na siya para mawalan siya ng lakas. Manghina na siya. Ganun na ganun ang ginagawa ng demonyo ngayon. Binubulag ang mga isip at ang mga mata ng tao para wag maglingkod sa Diyos na totoo. Amen! Huwag nilang hanapin yung Diyos sa mga pagbibigay ng mabuting bagay sa kanila. Ang pinaglilingkuran ng mga tao ngayon, mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo, tuwing mahal na araw, di ba? Andiyan na naman sa kalsada, yung ating mga kababayan, nagpaparada na naman sila ng kanilang mga
mga anong tawag dyan, yung mga istasyon, yung pasyon. Oh. Ipinapakita pa nila sa sanlibutan yung ginagawa nila dahil Holy Week. Oh. Magpapasyon na naman sila. Andyan, gagawa na naman sila ng mga dasal, ng mga panalangin. Hindi naman tayo against yan. Kailangan basahin natin ang Biblia. Dahil ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ay sambay mo sa Espiritu at katotohanan. Amen! At sa Biblia, wala kang mababasang pasyon. Hindi yung ribulto ang itinataas. Ang Diyos ang tinataas natin. Kaya nga pag naglingkod ka sa Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Amen! Mag-iimala ang Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya yan, tingnan yung mga ribulto. Andiyan na naman sa lansangan. O, pagdating ng Holy Week yan. O, pagkatapos ng Holy Week, nagdasal yung mga tao, balik na naman sa bisyo. Kahit na nag-Holy Week na sila, yung sinasabi natin, Semana Santa, mahal na araw, mabait 1 linggo, mabait 10 araw, pero yung pagbisyo, araw-araw, pagkatapos ng 1 linggo, mula umaga, tanghali hanggang gabi, yun ang bisyo ng tao. Kaya ang mga tao alipin ng kasalanan. Walang maibibigay na mabuti ang ribulto. Pero kapag ang Diyos sinamba mo sa Espiritu at katotohanan, meron siyang maibibigay sa iyo na mabuti. Dahil ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay nagbabago ng tao, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nag-iimala. Amen! Kaya kung si Goliath nagtagumpay, kanino? Kay David? Hindi. Si David ang nagtagumpay. Ngayon, si Delilah nagtagumpay kay tingnan nyo, pati itong mic ko inalisan ng kordon ng demonyo, hindi ko nakita. Nalaglag. Para wag ko mabanggit yung kapangyarihan ng Diyos. Oh. Si Delilah, hindi nagtagumpay. Dahil pati siya namatay. Oh. Kaya lahat ng napapahamak, ang kinakauwian, kamatayan. Yung mga napahamak sa panahon ni Noah, yung mga umusig sa kanya. Yan maraming tao ngayon ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Kay David, ang napahamak, si Goliath. Oh. Anong pumatay kay Goliath? Sarili niyang espada. Pinutol ang ulo ni Goliath. Sinong pumatay? Si David. Pero yung kapangyarihan ng Diyos ang ipinakita doon na hindi magtatagumpay ang kampo ni Satanas. Ang Diyos ang magtatagumpay. Amen! O pati dito, kay Samson at kay Delilah, ang kampo ni Delilah, silang namatay. Lahat sila nagkandamatay. Pero si Samson, ano nangyari sa kanya? Nabulag muna. Ganun na ganun ang sanlibutan ngayon. Binubulag ang mata ng mga anak ng Diyos para wag makita ang kabutihan ng Diyos. Pero pag binulay-bulay mo ang kabutihan ng Diyos, hindi ka madadaya. Dahil paggising mo pa lang sa umaga, pag nabanggit mo, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, gagabayan ka na ng Diyos. Amen! Kaya nga, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen! Pagtulog mo, pipikit ka na maayos. Kung paggising mo, malakas ka. Tanghali, magtrabaho ka. Hapon hanggang gabi, nagtatrabaho ka. Nagtataka tayo. Saan tayo kumukuha ng lakas? Galing sa Diyos yan. Amen!
Magpasalamat tayo, buhay tayo, nakapaglilingkod sa Diyos. Amen! Magpasalamat tayo, meron tayong Diyos na tinatawagan. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga sabi, ang kapangyarihan ng Diyos, magiging patotoo ka, Acts 1:8. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Ang pinag-uusapan ngayon, yung kabutihan ng Diyos na ating nakilala ang Diyos sa mabuti. Amen! Everybody say, praise the Lord! Idagdag ko pa si Daniel. Si Daniel, kausap niya yung hari, Sabi ng hari kay Daniel, Daniel, yung pinaglilingkuran mong Diyos ang makapagliligtas sa iyo. Bakit? Si Daniel itinapon sa yungib ng mga leon. Yung yungib ng leon, ay talagang mga gutom yung mga leon. Ang pagtakan mo, tinapon doon si Daniel. Yung mga bibig ng leon, na itikom. Hindi inano si Daniel, hindi nilapa, hindi ginagat. Parang, wala parang hindi pinansin si Daniel yung mga kalaban ni Daniel, yung mga nag-imbento ng batas. Kasi si Daniel, nagpupuri sa Diyos 3 beses sa isang araw. Amen! 3 beses nagpupuri si Daniel. Grabe, binubuksan niya yung bintana niya, yung kwarto niya, pinapakita niya sa mga taga-usig na nagpupuri siya sa Diyos. Dapat ganun din ang mga anak ng Diyos ngayon. Amen! Kung ayaw yung buksan yung mga bintana nyo, yung kwarto nyo, ano nang dapat yung buksan? Yung mga kaset ninyo, magpatugtog kayo ng gospel song. Amen! Kung meron kayo mga karaoke, patugtugin yung mga gospel song. Yung mga papuring awitin ng Jesus Miracle Crusade, para madinig na mga kapitbahay natin ang ating mga kakilala na ang Diyos natin na pinupuri ay totoo, ang Diyos natin ay mabait. Amen! Tingnan nyo, ang napahamak, nung nakita ng hari, Daniel, kumusta ka na? Hindi kumibo si Daniel Pero laking gulat ng hari, nung si Daniel, nakita niya, buhay. Iniligtas ng Diyos. Amen! Yung mga taga-usig, ayan, sila naman ang napahamak na naman. Yung pamilya ng taga-usig, itinapon lahat doon sa yungib ng mga leon. Lahat ng mga umusig kay Daniel, ayan, ginutay-gutay sila ng mga leon. Ganon na ganon ang mangyayari sa atin. Ang mga kumakalaban sa atin, sila yung maghihintay ng parusa ng Diyos. Amen! Kaya nga sabi natin, dati dito sa lugar natin, ang dami ng babato. Ang dami ng babato rito sa ating chapel. Ngayon, ayan, hinahanap na. Wala na ng babato. Sabi ng kapitbahay natin, wala na, nangamatay na sila. Naging parusa pala sa kanila Yung mga bumabato sa ating bahay-sambahan, ngayon wala na. Bagay, nung mga nagdaang buwan, naglinis ako dyan sa bubong. Naku, ang dami kong naipon na bato. Mga gravel and sand, yung mga bato na malalaki, inipon ko dyan sa bubong, yung pinagsama-sama ko. Nandun ako sa bubong. Sabi ko, itong mga bato na to, na ginamit ng mga ng bato-bato dito sa chapel natin, naipon ko. Ngayon, wala na ng babato. Dahil nagkandamatay na sila. Amen? Totoo ang salita ng Diyos. Yung mga uusig sa atin, sila yung mapapahamak. Amen? Yung mga ayaw maglingkod sa Diyos, sila yung mapapahamak. Kaya yung mga panahon na yan, mga heroes of the Bible, titignan natin ang naging buhay nila.
mga mabubuting halimbawa. Walang nagtagumpay na demonyo dahil ang Diyos ay totoo. Amen! Ang huli, ito, si Shadrach, Meshach at Abednego. Tatlong mga lingkod ng Diyos. Shadrach, Meshach at Abednego. Saan sila itinapon? Sa urnuang nagniningas. No? Apoy. Doon sila itinapon. Tatlo sila, tinapon doon sa urnuang nagniningas na. Grabe, apoy. Sabi nga nung painitin niya ng 7 beses. Grabe, sobra ng init. Tapos si Shadrach, Meshach at Abednego, ano nangyari? Kasi hindi sila sumamba sa ribulto, sa Diyos-Diyosan. Hindi sila naglingkod sa ribulto. Kaya yung hari nagalit. Huliin niya si Shadrach, Meshach at Abednego. Nung nahuli sila, ang sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, kung hindi kami ililigtas ng Diyos namin, hindi kami maglilingkod sa ribulto, hindi kami maglilingkod sasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng tatlong anak ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos, Shadrach, Meshach at Abednego, itinapon ngayon sila sa yungib ng apoy. Grabe yung sa hurnungan na yun. Talagang grabe yun. Nagulat yung hari. Nagulat. Tatlo ang itinapon, Shadrach, Meshach at Abednego. Ang nakita ng hari, naging 4, kasama nila ang Diyos. Amen! Dito lang natin mapapatunayan na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade na ating pinaglilingkuran ay totoo. Amen! Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay buhay. Amen! Anong ibig kong sabihin ngayon? Dating isang araw, ang isipin natin si Shadrach, Meshach at Abednego. Kukumbinsin tayo ng mga leader ng reliyon sa panahon nitong ganitong nagkakaroon ng digmaan, ng kahirapan. Mga dating isang araw, ang tao kakapit na sa patalim, masusugatan na siya. Baka ang tao kakapit na sa tukso ng sanlibutan. O bakit? Ito na yung katumbas nito, yung 666. 666 na ito. Kukontrolin ng 666 ang una, mga world leaders. Lahat ng mga world leaders, nagkakaroon na sila ng pagkakaisa. Ang sinasabi nila, kapayapaan, kapayapaan. Ang gusto nila, katahimikan. World leaders na yan, lahat. Kaya pati nga tayo, dito sa Pilipinas Nung ating presidente, nagiging bisita na sa iba't ibang mga bansa. Humingi siya ng ayuda o anuman ang kanyang hiningi, nakikipag-usap. Ang ating bansa ay napakaliit lang. Pero nakalimutan ng mga tao, nakalimutan nila na dito sa ating bansang Pilipinas, ipinanganak ang huling propeta ng Diyos. Amen! Yung end-time prophet of our loving God. Kaya tingnan niyo yung ating gawain. Kahit saan ka pumunta, ang pinag-uusapan yung kapangyarihan ng Diyos, ang pinag-uusapan yung kabutihan ng Diyos, ang himala ng Diyos. Amen! Hindi natin pinag-uusapan yung reliyon. Lahat nga ng tao, gusto ng malapay no maglingkod sa Kanya. Kaya, number 1, na 666, mga world leaders na yan. Pangalawa, government. Bakit? Government is for the people and people is for the government. O di wala na. Walang ligtas ang mga tao. Dahil kapag ang gobyerno na nahawakan ng mga world leader, hawak na nila yan. Magkakaisa yan. Mag-unite. Magkakaroon sila ng pagkakaisa ng isip. Magkakaisa ng puso.
Magkakaisa na sila ng damdamin. Anong gagawin? Maka-Diyos naman tayo eh. Tutulong tayo sa mga tao. Maka-Diyos naman tayo. Oh. Kaya tingnan nyo, pag eleksyon, ang sinasabi nila, maka-Diyos ako, makatao ako, makabansa ako. Matulungin ako. Yan ang sinasabi ng mga leader. O pagkatapos ng manalo, wala na. Ang pangako, napako na. O, wala na. Yung sinasabi maka-Diyos, o yan, nandyan sa simbahan. Pag mahal na araw. Pag sinasabi nilang naglilingkod ako sa Diyos, pinapakita talaga nila. Maka-Diyos sila. Mga leader din sila ng iba't ibang sekta, denominasyon. Ang sinasabi nila mabait ng Diyos. Pero kaibaan sa kanilang ginagawa, sa kanilang kilos. Kaya dating isang araw, kung lahat, world leaders, mga leader ng iba't ibang mga bansa, ang gobyerno kontrolado na, darating na isang araw, sasabihin na sa atin, magkakaroon na tayo ng one world religion. Isang reliyon na lang. One world religion. Kaya lahat ng reliyon, ma-abolish na yan. Lahat na yan. Magkakaisa lahat. Sasabihin nila, lahat tayo yung maka-Diyos. Lahat tayo yung naglilingkod sa Diyos. Lahat tayo yung nagmamahal sa Diyos. Kaya magkakaroon na ng one world religion. Sinong kokontrol? Ayun, yung nandun sa Roma. Yan ang tatakan ng 666 na sinasabi ko na palagi yan. Sa Revelation chapter 13, 16 to 18. Miski basahin lang natin ang basahin yan. Kaya ito'y lagi ko na ipinapangaral para hindi tayo sisihin ng mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos. Ayaw natin silang mapahamak. Kaya nga sabi ng Judas, agawin ang mga tao sa apoy. Agawin ang mga tao sa problema. Agawin ang mga tao sa bisyo. Agawin ang mga tao sa kasalanan. Maglingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa tao. Amen! Pero darating ito, magkakaroon ng one world religion. Nakakatakot na yan. Darating na yan. Hindi na magtatagal yan.
I listen, the more I fall in love. Oh, Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love with you, my Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love with you, my Lord. The more I see your praises, the more I fall in love. The more I see you giving, the more I give my love to you, my Jesus, sweet Jesus. I'm falling more in love with you, my Jesus, sweet Jesus. I'm falling more in love with you, my Lord. The more I get to know you, the more I fall in love. The more that I listen, the more I fall in love. Oh, Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love with you, my Jesus, sweet Jesus. I'm falling more in love with you, my Lord. The more I see your praises, Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. in love. Amen, praise the Lord, thank you, Jesus. Lord, I see you giving, the more I give my love to you, my Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. With you, my Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in Amen, love. praise the Lord, hallelujah. My Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love to you, my Jesus, sweet Jesus, I'm falling
Jesus, sweet Jesus, I'm falling more in love with you, my Jesus. sweet Jesus, I'm falling more in love. Sa'yo, oh Jesus, oh Jesus, ako'y umiibig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo, oh Jesus, oh Jesus, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa'yo, oh Jesus, oh Jesus, ako'y umiibig. Sa'yo, oh Jesus, oh Jesus, ako'y umiibig. To you, my Jesus, Hallelujah. sweet Jesus, Hallelujah. I'm falling more in love with you, my Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. sweet Hallelujah. Hallelujah. Jesus, I'm falling more in love with you, my Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat-lahat natin mga minamahal na mga kapatiran, sa lahat po na narito tayo po magkaisang manalangin. Lahat na po natin kahilingan, pagsamasamahin natin na tayo lahat ay hallelujah, tugunin ng mahal na Panginoon. Ang nagkakaisang panalangin ay mabisa. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos sa may mga karamdaman, pag-pray natin sa mahal na Panginoon, pagalingin tayo. Sa ating mga baguhan, sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, araman po natitira pa natin mga kahinaan, hallelujah, mga pagsubok natin binabata upang mapagpalan Diyos amang banal sa pangalan pinakamamalabayang Jesus. Lahat ng mga kapatiran, hallelujah, may mga pagsubok na nararanasan, mga Panginoon. Hallelujah, ang buong sanlibutan, mga Panginoon. Hallelujah, kami po ingatan mo, mga Panginoon, proteksyonan mo ang bawat sa amin. Hallelujah, sa nangyayari, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, nakaganapan sa buong mundo. Proteksyonan mo yung mga anak, mga Panginoon. Hallelujah. Kami po'y pangawakan mo maigpit, mga Panginoon. Madatnan mo kami na mainit na naglilingkod sa iyo, mga Panginoon. Madatnan mo kami na nagpapalaga sa aming kaligtasan, mga Panginoon. Na huwag nang maagaw ng kaaway ang iyong mga anak, mga Panginoon. Kami manatili na maglilingkod sa iyo, mga Panginoon. Ang aming mga pangalan ay huwag mabura sa lahat ng buhay sa langit, mga Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, may mga karamdaman, pagalingin mo mula ulong ng talampakan. Alisin mo mga sakit sa kanilang mga katawan. Mahal Panginoon, mga baguhan, mahal Panginoon, na nakaranas sa mga pag-uusubok, mga pag-uusik. Hallelujah, nawa, mahal Panginoon, damayan mo sila, gabayan. Ang mga hindi pa naglilingkod sa iyo, mahal Panginoon, hanggang ngayon ay may mga problema ng mga loved ones namin, mahal Panginoon. Kabagan mo sila, tawagin mo sila, bigyan mo sila pagkakataon na maglingkod sa iyo, mahal Panginoon. Napakasarap na maglingkod sa iyo, mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Layan sa atin mga sarili, they shall lend on the sick and the sick shall recover. Ang panalangin ng taong matuwid, ng ating parents in the Lord, pinakikinggan ng Diyos, hallelujah. Yes, Lord, this is Jesus. The fervent prayer of a righteous man availeth much. Father of Jesus, bless our beloved brethren, bless our beloved viewers, O Lord God.
Bless us, Father of Jesus. Hallelujah. Remove sicknesses in our bodies, O Lord God. Demons from primitive sicknesses and diseases. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes. Cast out in the name of Jesus. Skin allergy, cast out. UTI, cast out in the name of Jesus. Blindness, cast out. Hallelujah. Panghina ng katawan, cast out in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit, ma-discuss sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Mga pagsubok, cast out in Jesus' name. Lahat ng kahinaan, kahirapan, cast out in Jesus' name. Pagpalain mo lahat yung mga anak malabayan sa physical, material, financial, spiritual. Gabayan mo kami patubayan ng gansing pagbabalik malabay noon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Thank you for the healing, thank you for the blessing, Lord God. Palakpakan natin pinakamamalaban ni Jesus. Lahat tayo ng mga anak ng Diyos, magtaas ang ating mga dalawang kamay. Pati ating mga viewers, lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, mga sumusubaybay sa ating banal na gawain. Lahat tayo sabay-sabay, sisigaw ng tatlong hallelujah, praise the Lord, samang pagtalon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamalaban ni Jesus. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Hallelujah, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, ng mga baguhan, ng mga sumusubaybay sa ating banal na gawain. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating mga gawain ngayon ay sabay-sabay. Hallelujah. Kaya napakaraming mga gawain natin nagkaroon po ng anniversary crusade. Hallelujah. May mga baguhan na nagiging bisita sila. May mga baguhan na nahayuan. Kaya dapat tayo ganun din, mga kapatid ko. Hallelujah. Mag-akay tayo ng mga baguhan sa ating gawain. Amen. Huwag tayo makontento na tayo lamang ang aakyat sa langit. Tayo lang ang maliligtas. Amen. Dapat pati ating mga loved ones, ating mga pamilya, sama na natin na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan, mga baguhan, tanggapin ang ating mahal na Panginoon Jesus, tayo po'y magkaisang manalangin. Sabihin natin, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan. Salamat po na marami, mahal na Panginoon, na ako'y naabot ng panalangin na yung huling propeta sa aming kapanahunan, Bangilista Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Dina Kumon Almeda. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala na akin na natanggap na nagmumula sa iyo at mga pagpapala pa na aking matatanggap. Pinakamamahal na Jesus, salamat po na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y matubos sa aking makasalanan. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, lahat po nang tumanggap sa iyo, ginawa kang Panginoon, Diyos at Hari ng mabuhay. Iligtas mo sila. 10 na kalmamahal sa buhay, panghawakan mo sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, be blessed in Jesus' name. Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus, as your Lord God, Savior, Redeemer of your soul. Dearest Jesus will bless you, physical blessing, material blessing, financial blessing, and spiritual blessing. Quadruple blessing. Receive now, dearest Jesus. Let us pray. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much, Lord, for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Thank you so much, Lord, for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you so much, Lord. Save me and all my loved ones. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Make me worthy to praise and worship thee, Father of Jesus. Hold me tightly, O Lord God, until you come. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, dear Jesus, bless the beloved foreigner brethren, Lord God.
Write their name in the book of life in heaven. Bless them together with their loved ones, Lord God. Hold them, Father, pray in Jesus' name. Bless them physically, materially, financially, spiritually. In Jesus' name, Amen. Tayo natin pumalakpak sa ating malapanong, clap our hands to this Jesus. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. God bless you sa lahat ng mga viewers natin. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito'y huwag natin kakalimutan. This is very important. 4 requirements of the gospel for our salvation. Number 1 is faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pananampalataya ay napakahalaga. Kaya pag ikaw ay dumalo sa ating gawain, sa kusada, sa Bible study, nahayuan ka, naimbitahan ka, ibig sabihin yan na yung oras, yan na yung time na ikaw ay tinatawagan na ng Diyos. Kaya huwag mong sayangin yan. Yan ay napakahalaga para sa mga baguhan. Dahil tutubo na ang iyong pananampalataya, yan na yung simula na ikaw ay makapaglilingkod na sa Diyos. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga baguhan, ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod totally sa kasalanan. Kaya nga sinasabi natin godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi, totally pagtalikod na sa kasalanan. Hindi ka na pabalik-balik sa pagkakasala. Kaya sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya mo ay lalago dahil ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan. Acts chapter 3 verse 19, ang pagsisisi ay daan ng pagbabalik loob sa Diyos at darating sa iyong panahon ng kaginawahan. Giginhawa ka pala sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Gagaling ka, magbabago ka na, pagpapalain ka, iingatan ka na mahal na Panginoon. Higit sa lahat, meron ka ng langit, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ito ay ginaganap natin sa ating mga pastoral house. Meron tayong water baptism at sa ating bahay-sambahan. Meron tayong mga water baptismal tub. At meron din tayong mga robe na ginagamit sa ating pagbabautismo. Kung pwede sa bahay, kung malapit kayo sa dagat, pwede rin tayo dyan. Para sa mga gusto magpabautismo sa dagat, pwede. Kahit nasa swimming pool, pwede. Marami na ako nabautismoan sa swimming pool. Sa iba't ibang lugar. Kasi yung iba exclusive. Gusto nila, pagkatapos silang magpabautismo, maliligo na sila. Wala namang problema doon. Yan naman ay para sa ating mga baguhan. Ngayon, dito rin sa ating pastoral house, kung gusto niyo magpabautismo, yan po ay isang bagay na mabuti. Kaya kung sa Bible study meron, sa ating crusade meron, sa ating pastoral house lalo na. Dahil nandyan po yung ating hallelujah mga workers na magbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya yung John chapter 3 verse 1 up to 5, si Nicodemus mismo kinausap na mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya mahalaga pala yung bautismo. Sa Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Yun na po, mapapatawad ang kasalanan. Kaya, ang panghuli, yung bautismo ng Espiritu Santo. Romans 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Romans 8:14, lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Romans 8:1, now there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus,
Walk not after the flesh, but after the Spirit. Hindi ka nalalakad sa laman, bagkus lalakad ka sa Espiritu, dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Hindi ka na magiging alipin ng kasalanan. Pag meron ka ng Espiritu ng Diyos, yan ang ebidensya. Kaya kailangan natin magampanan yung tatlo: pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat, ang malamang Jesus, babautismo tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga nandyan sa inyong mga tahanan, naisin po ninyo na maka-attend sa ating mga pinagdarausan ng gawain dito sa Bangar, sa Bangnotan at sa Darigayos, para sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. We love you so much, beloved brethren. We love you so much, beloved viewers. Sa lahat ng anak ng Diyos, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, magpahalaga tayo. Huwag na tayo mag-absent. Hanggat maaari, sikapin natin makasunod sa kalooban ng Diyos. Sikapin natin na magampanan natin yung mahalagang bagay na inuutos ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, pagpalain tayo ng mahal na Panginoon, sa lahat ng umiibig sa gawain ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po magtapos muna sa ating live program, sa ating pong banal na gawain. Opo, mapagpala ng Diyos, mga banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, salamat po sa natapos naming banal na gawain ngayong linggo. Sa kabila ng sabay-sabay po mga church anniversary crusade, mahal na Panginoon, salamat po na kami patuloy na kapaglilingkod sa iyo. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa awiting papuri ng Joyful Solemn. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa patotoo ng aming mga kapatiran, testimony leader, sa awitin ng mga awit, mahal na Panginoon, na dinangisan mo, pinagpala, mga children's choir, youth choir, adults choir, finance choir, mahal na Panginoon, dama namin, ay matamis na presensya, sa pagbibigay ng ikapotandog. Salamat po, mahal na Panginoon, maging sa mensahe ng kaligtasan, nawa ito po'y tumimo sa aming puso at kaisipan. Pangawakan mo kami, mahal na Panginoon, hanggang sa pagbabalik, madatnan mo kami na mainit na naglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga viewers, panghawakan mo sila. Sa lahat ng mga kapatiran, proteksyonan mo at iligtas ang punang kalamamahal sa buhay. Salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng aming gawain ngayong linggo. Hallelujah, ibalik mo kami sa susunod muli na araw ng aming pagsamba sa iyo ng Miyerkules, Biyernes, at Bible studies sa Darigayos at Linggo, mahal na Panginoon. Sa susunod na linggo, itong darating na linggo, mahal na Panginoon, para po sa aming Holy Supper, kami sama-sama muli na maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng beloved parents of the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord.